mga kajiko, just always keep on laughing. Ito pa rin ang nag-iisang mas bebe, Bernardo sa umaga. Gusto mo yan? Diba? So, ayan naman nga mga kajakol, kasama ko na naman po ang nag-iisang Drayna, ang nag-iisang Diyosa. Diba? Ang ganda-ganda. Hello mga kajakol, welcome back. At syempre, andito na naman ang pinakamaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. At syempre kasama ko si Maha for today's video. Ay, hindi pala. Kasama ako ni Maha for today's video. Ay, video ko to. Ikaw talaga. So yun, Maha, ano nga ba yung topic natin for today's video? So, ayan na nga mga kajakol. So, wala nang iba kundi ang working experience ng isang service crew dito sa McDonald's, New Zealand. Iyan po ang ating tatalakayin. Wow! Siyempre, by the way, ilang months ka na nagwo-work dito as a service crew dito sa New Zealand sa McDonald's. So, ayun na nga. Ako po ay 4 months na. Wow, ang bilis. 4 months and 2 days. Diba? Ang bilis. Ang bilis. Yes. Ang bilis-bilis nga. Diyos ko, bukas makalawayan tapos na yung kontrata. Nakakaloka, ang bilis-bilis. So yun na nga, Maha, ano nga ba yung mga na-experience mo or yung talaga, as in talagang, ano yung difference na pagiging service crew sa Pilipinas and then service crew dito sa abroad, like dito sa New Zealand. So, yan, explain mo ba ng bonggang-bongga? Pero mahihirapan ako mag-explain. Hindi. Siyempre, ang service crew naman kasi sa Pilipinas, for example, nag-Jollibee naman kasi ako sa Pilipinas. Sa Jollibee, syempre, hosting lang, cashier, hosting ng mga birthday party, mga ganyan. Tapos dito, syempre, all around ka kasi pagdating ka sa McDo, kailangan lahat alam mo. Kailangan mong magluto ng patty, alam mo magluto ng mga fry product, ng mga french fries, kailangan mo gumawa ng burger, maglinis ng dining area, lahat-lahat dapat alam mo kasi nga, hindi ka nila pwedeng iwanan nang hindi mo pa alam yung mga station dito sa McDonald's. So ibig sabihin, yung pagiging service crew sa Pilipinas is kung saan ka lang naka-stay, dun ka lang. Yes. So halimbawa, kung tagaluto ka lang ng french fries, dun ka lang. Yes. So ibig, by station siya. Yeah, by station. Unlike dito, all around ka, te. Kailangan iikutin mo yung lahat. Oh, okay. So, at least kasi wala kasi ako experience na pagiging service crew. True. Pero tanong ko lang, na-experience mo ba, sinabi galing na sa'yo, di ba? All around. So, ibig sabihin, for the time, may time na talaga na maglilinis ka ba ng kubeta? Yes, mga mamushi. Tapos eto pa ka mo nakakaloka dyan. Siyempre kasi dito ko lang siya na-experience talaga na maglinis ng banyo, ng CR. As in? Excuse me. As in? Yes, just as in talaga doon sa Pilipinas, iba pa yon. Oo, meron kasi, meron. Okay. Kasi nga, Diyos ko dito talaga naman kung ikaw ay ma-artail, ang makuwari mga prinsesa. Pero pagdating mo kasi dito at maglilinis ka ng mga banyo, may mga sabit-sabit dyan sa mga gilid-gilid, wala kang choice, Day! Kundi linisin yun. Kahit na po ikaw ay masukal sa loob mo, kailangan mo siyang linisin, walang arte-arte. Kung ma-arte ka, pumikit ka na lang habang maglilinis. Ewan ko lang kung malinis mo siya. It's okay, by the way. Pero may mga narinig ako, correct me if I'm wrong, no? Yes. Meron kasi mga nag-apply from Philippines to New Zealand as a service crew, pero ang trabaho nila sa Pilipinas is manager ng McDonald's or Jollibee. So manager sila. Pagdating nila dito is services crew. Totoo yun? Yes! Okay. So kasi nga ganito yan, yung explanation dyan. Pag manager ka dun sa Pinas at nag-apply ka dito sa New Zealand, depende siya sa company kung ano yung kailangan. Kasi minsan, ang company, mas gusto nila yung manager ka sa Pinas, tapos gagawin ka nilang crew dito. Kasi nga, alam mo na lahat. Okay. So, ibig sabihin si manager sa Pilipinas, pag nag-apply dito sa New Zealand, magiging service crew sila. So, ibig sabihin, pwede sila magkudkod ng kubeta as well. Yes. Actually, kahit naman manager na dito, nagkukudkod din naman ng kubeta.
Walang masama sa pagkukudkod ng True. kubeta. Marami na trabaho yan, mga Yes. ka-Jackal. Oh, diba? Tapos ano pa yan, magkakaparehas lang naman kami ng mga, ng mga sinasahod. So, Wait, ibig mo sabihin, si manager at si crew, same rate lang. yes. Okay. Kung meron man siyang difference, parang, kuwari, $2, $3, mga ganun lang. Hindi ganun kalaki. Unlike sa Pilipinas na pag manager ka, ganito yung sahod mo. Tapos pag crew ka, ganito lang yung sahod mo. So, Laki talaga ng pagkakaiba, no? true. Tsaka, Nakakatuwa din. pag alam mo na dito kasi, pag alam mo nang naabuso ka na yung kauutos, yung mga ganyan, pwede ka na magreklamo. Unlike sa Pilipinas, wala kang karapatan magreklamo kahit utusan ka. Maglinis ka ng grease trap, maglinis ka ng ganyan. Dito, So, ibig sabihin walang rights. yes, dito ay dahil pag naramdaman mo ng wala, inaabuso na ako, yung mga ganyan. Bakit puro na lang ako? Ayan, pwede ka na magreklamo sa council, yung mga ganyan. Pwede na siya magreklamo through HR. True. Okay, mas maganda pagka ganun kasi kalimitan talaga may mga abusado talaga ng mga manager. Correct. Exactly. As in talagang napaka-wonder, ano bang pwede natin itawag dito, as in talagang wala na akong masay pagdating talaga dito sa abroad. As in talagang walang manager, walang service crew, walang Correct. janitor. As in talagang pantay-pantay talaga lahat, no? Correct. As in talagang so amazing talaga. True. Kaya para sa mga gustong mag-apply dyan, Diyos ko, ipursige nyo lamang po ang pag-apply kasi nga malaki na sahod nyo. Yes. Tapos ano pa kayo sa trabaho, hindi kayo may stress. May stress ka minsan sa mga katrabaho mo, pero hindi naman all the time. Tama ba? Hindi naman all the time talaga na may stress ka sa trabaho mo. Correct. Kasi talagang may mga time talaga na meron kang kasamang toxic. Alam niyo yun. So kahit saan man, kahit man sa trabaho ko, as in talagang minsan talaga meron akong kapartner talaga na toxic. As in Correct. talagang morning pa lang, di pa kayo nagsisimula, pagod na siya. As in talaga mahahawa ka na lang din. As in talagang nakakaloka talaga pag meron kang katrabaho na toxic talaga. Napagod dahil Wala lang siya, talaga pagod talaga siya sa buhay. correct. Parang ano lang din naman yan yung sa family. Meron meron Oo. or sa mga kaibigan. Merong isa na parang bugok ba, gano'n. Oo. As in talagang parang bihira ko na lang talaga siya makasama. As in talaga yung kasama ko yung talaga pag yun ang one time na kasama ko, as in talaga maghapon na akong pagod nun kasi lagi siya nakadaing. Ang hirap-hirap talaga na ang kasama mo talaga is puro daing. Napapagod na ako. Pero gusto walang ko nang ginagawa. umuwi, pero wala naman siyang ginagawa. Halos ikaw na lang talaga yung magpakamatay na halos ikaw na lang gumawa ng lahat ng trabaho mo. As in talaga meron talagang taong gano'n. Correct, no? Kung pwede nga lang, kung hindi lang masamang mambatok yung mga ganyan. Ang dami mo lang nabatukan. So, syempre man yung sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano yung trabaho ko sa McDonald's. Mamaya, ipapakita ko yan. Hintay lang kayo. Huwag kayong excited kasi nga ako yung mag-aano nito, di ba? So, ayan nga, ipapakita ko muna sa inyo ang aking mga ginagawa sa McDonald's, kung paano po ang trabaho ko bilang isang service crew dito sa McDonald's New Zealand. At take note po, hindi po McDonald's ang tawag dito, Macas. Ayan, Australia, New Zealand, mga ganyan. Macas po ang tawag sa McDonald's dito. So, eto na po mga ka-Jackal. Watch this!
ka-Jakol, sana nagustuhan nyo ang video na ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong videos! Yay! So, Natapos ayan na na naman nga. ang ating video. Correct. Thank you so much, Manager. Yes, Pagsama naman sa Sergey, akin. manager talaga, kaloka. True, manager ko po yan. Kaya kung ano man po yung kikitain ko, meron po siyang 10%. Joke lang. Charot lang yung mga ka-Jakol. So, ayan na nga po. Ito pa rin ang nag-iisang maha sa gabi, Bernardo sa umaga. At lagi lang kayo mag-Jakol. Just always keep on laughing. At syempre, Andito ang pinakamaganda at nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing. Thank you for watching and I love you all. oy, may nakalimutan ka. Ano yun? MYMP. MYMP, make your mama proud. Bye-bye mga ka-Jakol!